Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito na ang mga nangungunang balita sa larangan ng pagninegosyo at kalakalan. Nagpakita ng masiglang paglago ang ocean-based industries noong nakaraang taon. Ito ang inuulat ng Philippine Statistics Authority o PSA matapos na makapagtala ng 21.1% ang industriya noong 2022 at nag-ambag ng halos 4% sa kabuuang Gross Domestic Product o GDP ng bansa. Ang nasabing figura ay katumbas ng 877.74 na bilyong pisong gross value ng ocean economy, di hamak na mas mataas kumpara sa nailistang humigit 708 bilyong piso noong 2021. Ayon sa PSA, nanguna sa mga industriyang nagpakita ng malaking paglago ay ang coastal accommodation at food and beverage services activities na umakyat ng 248.3%, coastal recreation na umakyat ng 161.7% at offshore and coastal mining and quarrying na umangat ng 56.3%. Sa mga industriya, ang ocean fishing ang nagbigay ng pinakamalaking ambag mula sa 31.5% bahagi nito sa kabuuang ocean economy. Sinundan naman ito ng manufacture of ocean-based products na tumala ng 21.6%, sea-based transportation and storage na nagbahagi ng 14.6% at ocean-based power generation, transmission and distribution na bumahagi ng 11.3%. Samantala, naging maganda rin ang employment sa ocean-based industries noong nakarang taon kung saan umakyat ng halos 11% o 2.23 milyon ang kabuang dami ng mga manggagawa nito. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang balita, muling nanawagan si Anti-Red Tape Authority o ARTA Director General Ernesto Perez sa mga lokal na pamahalaan na mag-comply na sa full implementation ng Electronic Business One-Stop Shop o EBO system para sa tagumpay ng streamlining at digitalisasyon sa mga serbisyo ng gobyerno. Ginawa ni Director General Perez ang panawagan kasunod ng ulat ng magandang improvement sa revenue at tax collections ng ilang LGUs mula sa pagiging compliant sa sistema. Sa isang pahayag, kinilala ng ARTA ang 13 LGUs na kinabibilangan ng Malabon, Maynila, Marikina, Muntinlupa, Navotas, Parañaque, Pasay, Quezon City, Valenzuela, Batangas City, Cagayan de Oro, Lapu-Lapu City at Bayan ng San Roque sa Northern Samar mula sa mga magandang koleksyon ng mga ito at fully compliant sa EBOS. Ayon sa ahensya, umakyat ng 26 na bilyong piso ang pinagsama-samang kinita ng mga nasabing bayan noong 2022, 2 bilyong pisong mas mataas kumpara sa nakolektang 24 na bilyong piso noong 2021. Ani Director General Perez, ang figura ay sumasalamin sa suporta ng mga nabanggit na LGU sa panawagan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na i-streamline at gawing digital para sa mas epesyenteng bureaucracia. Salig sa Ease of Doing Business Law, minabandato ang lahat ng LGUs na magtayo at mag-operasyonalisa ng EBOS system. Sa datos ng ARTA, 16 na LGUs na ang fully compliant sa nasabing kautusan habang binebrika pa nito ang nasa lampas 500 na LGUs na mga nag-ulat sa ahensya na fully compliant na rin sila. Nasa humigit 600 naman ang bahagya ng nag-otomisa ng nasabing sistema. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maglalabas ng bagong pulisiya ang Board of Investments o BOI sa susunod na buwan upang makahikayat ng mga proyektong magmomodernisa sa mga plantasyon sa buong bansa. Ito ang binanggit ni Department of Trade and Industry
o DTI Undersecretary at BOI Managing Head Seferino Rodolfo matapos mapag-usapan sa isang dialogo ang pagpapalakas pa sa output ng Pilipinas, partikular sa mga ini-export itong mga prutas. Ang pahayag ni Yusek Rodolfo ay tugon sa hiling ng Sembikia Fruits Company Limited, isang distributor ng sariwang prutas sa Japan, na palakasin pa ng Pilipinas ang mga hakbang upang mapanatili ang kalidad ng mga tropical fruit nito at maistabilisa ang supply sa kasalukuyang demand sa Japanese market. Isa sa inahalimbawa ng kumpanya ang pag-usbong ng Ecuadorian banana sa merkado ng Japan na anilay pumupuno sa kakulangan ng supply ng Philippine bananas. Pagtitiyak ni Yusek Rodolfo, kinikilala ng kanilang ahensya ang pangangailangan sa pagmodernisa ng agricultural plantations upang masolusyonan ang bumababang kalidad ng mga prutas sa bansa buhat sa climate change at mapaghusay pa ang output ng mga farm. Aniya, pinaplansya na lamang ang pulisiya at inaasahang mailalabas sa Nobyembre. Dagdag ni Yusek Rodolfo na bukod sa pagbibigay solusyon sa kasalukuyang hamon ng Philippine exports sa Japan, magiging daan din ng pulisiya para sa inaasahang pagpapatupad ng free trade agreement ng Pilipinas at South Korea. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yun po mga balitang aming nakalap sa larangan ng pagninegosyo at kalakalan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ako po si Win Peñano. Magandang araw pong muli. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.